Ang tunay na matatalino, kadalasan hindi sila ang pinakamalakas magsalita sa kwarto. Hindi sila ang palaging bida sa usapan. Hindi rin sila ang mahilig magpakitang gilas. Sa katunayan, minsan pa nga sila ang pinakatahimik. Pero habang ang iba ay nagsasalita ng walang tigil, ang taong matalino ay tahimik na nagmamasid. At ayon sa pilosopong si Friedrich Nietzsche, ang tunay na kaalaman ay nagsisimula sa kakayahang mag-obserba sa katahimikan. Sa mundo ng dark psychology, may mga senyales na hindi napapansin ng karamihan, mga lihim na ugali na madalas taglay ng mga taong may mataas na intelligence. At kapag natutunan mong makita ang mga senyales na ito, mas maiintindihan mo kung sino talaga ang may malalim na pag-iisip at kung sino ang nagpapanggap lang. Pero bago tayo magsimula, kung hindi ka nakasubscribe sa channel na to, malamang hindi na tayo muling magkikita. Pero kung subscriber na kita, congratulations. Araw-araw kang natututo ng tunay na psychology. Ngayon, pag-usapan natin ang 7 senyales na matalino ang isang tao ayon sa psychology at filosofiya. Una, tahimik sila pero aktibo ang isip. Ang mga tunay na matatalino ay hindi agad nagsasalita. Hindi dahil wala silang sasabihin, kundi dahil masyado silang maraming iniisip. Habang ang karamihan ay mabilis magbigay ng opinyon, ang matalinong tao ay pinipiling maghintay. Nakikinig muna sila. Nagmamasid. Ina-analyze ang bawat detalye ng sitwasyon. Sa psychology, may tinatawag na deep processing. Ito ang kakayahan ng isip na hindi lang tumanggap ng impormasyon, kundi pagdugtong-dugtungin ito para makabuo ng mas malalim na pag-unawa. Habang ang iba ay tumitingin lang sa kung ano ang malinaw na nakikita, ang matalinong tao ay sinusubukang intindihin kung bakit nangyayari ang mga bagay. Pinapansin nila ang tono ng boses ng kausap, ang maliit na pagbabago sa ekspresyon ng mukha, ang mga salitang hindi binanggit pero halatang naroroon sa pagitan ng mga linya. Para silang sponge na sumisipsip ng impormasyon mula sa paligid. Bago sila magsalita, pinoproseso muna nila ang lahat ng kanilang napansin. Sa ganitong paraan, mas nagiging tama ang kanilang mga desisyon at mas malinaw ang kanilang pananaw. Ito rin ang dahilan kung bakit madalas silang mapagkamalang mahiyain o reserved. Pero ang totoo, hindi sila tahimik dahil kulang sila sa kumpiyansa. Tahimik sila dahil abala ang kanilang isip sa pag-unawa sa mundo. Ayon sa pilosopong si Arthur Schopenhauer sa kanyang aklat na The Wisdom of Life, ang matalinong tao ay hindi agad nagsasalita dahil alam niyang ang katahimikan ay nagbibigay ng kapangyarihan sa pag-iisip. Sa madaling salita, naiintindihan ng matalinong tao ang isang simpleng prinsipyo. Hindi lahat ng pagkakataon ay nangangailangan ng salita. Minsan, ang pinakamalakas na sandata ay ang kakayahang manahimik at mag-obserba. Dahil habang ang iba ay nagmamadaling magsalita, ang taong marunong maghintay ay mas maraming nakikitang katotohanan. At sa mundo ng dark psychology, ang taong tahimik pero mapagmasid ay kadalasang may pinakamalakas na kontrol sa sitwasyon dahil alam nila ang mga bagay na hindi napapansin ng karamihan. Pangalawa, madali silang magsawa sa mababaw na usapan. Kapag napansin mong tila hindi interesado ang isang tao sa chismis, drama o paulit-ulit na small talk, maaaring hindi ito pagiging suplado o pagiging antisocial. Sa maraming pagkakataon, ito ay senyales ng mas malalim na paraan ng pag-iisip. Ang isip ng matalinong tao ay hindi madaling masatisfy ng mababaw na impormasyon, habang ang karamihan ay naaaliw sa usapan tungkol sa ibang tao, trending na chismis, o simpleng reklamo sa araw-araw na buhay. Ang taong may mataas na intelligence ay mabilis mapagod sa ganitong klaseng usapan, hindi dahil minamaliit nila ang ibang tao, kundi dahil ang kanilang isip ay natural na naghahanap ng mas makabuluhang ideya. Gusto nilang pag-usapan ang mga bagay na may lalim, mga tanong tungkol sa buhay, mga ideya na maaaring magpabago ng pananaw, mga diskusyon tungkol sa psychology, filosofiya, tagumpay, pagkatalo, at kung paano gumagana ang isip ng tao. Sa psychology, ito ay konektado sa tinatawag na need for cognition, ang natural na kagustuhan ng isang tao na mag-isip ng malalim at pag-aralan ng mga komplikadong ideya. Ang mga taong may mataas na trait na ito ay mas naaaliw sa pag-iisip kaysa sa simpleng pakikipag-usap lang. Kaya kapag napunta sila sa usapan na puro chismis o mababaw na kwentuhan, madalas silang manahimik. Hindi dahil wala silang pakialam, kundi dahil alam nilang walang bagong kaalaman na makukuha sa ganitong klaseng diskusyon. May isang sikat na linya na madalas iugnay sa pilosopong si Socrates. Great minds discuss ideas. Average minds discuss events. Small minds discuss people. Bagamat simple ang pahayag na ito, naglalaman ito ng isang malalim na katotohanan tungkol sa kung paano mag-isip ang mga tao. Ang isip na sanay sa malalim na pag-a-analyze
ay hindi nasisiyahan sa usapan na umiikot lang sa ibang tao. Mas gusto nilang pag-usapan ang mga ideya na maaaring magpabago ng buhay. Sa madaling salita, ang matalinong tao ay hindi naghahanap ng ingay sa usapan. Hindi sila naghahanap ng pansamantalang aliw. Ang hinahanap nila ay karunungan. At kapag nakahanap sila ng taong kayang sumabay sa lalim ng kanilang pag-iisip, doon lamang sila tunay na nagiging buhay sa isang pag-uusap. Dahil para sa kanila, ang isang makabuluhang diskusyon ay hindi lang simpleng pag-uusap, ito ay pagpapalawak ng isip. Pangatlo, mahusay silang mag-obserba ng tao. Sa mundo ng dark psychology, isa sa pinakamakapangyarihang kakayahan ng isang matalinong tao ay ang pagbabasa ng tao. Hindi lang nila pinapakinggan ang sinasabi ng isang tao, pinapansin nila kung paano ito sinasabi. Napapansin nila ang maliliit na detalye na kadalasang hindi nakikita ng karamihan. Ang bahagyang pagtaas ng kilay kapag may tinatanong, ang mabilis na pag-iwas ng tingin kapag may itinatago, ang pagbabago ng tono ng boses kapag hindi komportable ang kausap. Para sa karamihan ng tao, simpleng pag-uusap lang ito. Pero para sa taong may mataas na intelligence at matalas na obserbasyon, ang bawat kilos ay isang piraso ng impormasyon. Sa psychology, malaking bahagi ng komunikasyon ng tao ay hindi nanggagaling sa salita. Sa katunayan, maraming eksperto ang nagsasabi na malaking porsyento ng mensahe ng tao ay nanggagaling sa body language, facial expression at tono ng boses. Ito ang dahilan kung bakit ang matalinong tao ay hindi lang nakikinig sa sinasabi. Nakikinig sila sa hindi sinasabi. Habang ang iba ay tumatanggap lang ng impormasyon sa ibabaw, sila ay nagbabasa sa pagitan ng mga linya. Ina-analyze nila kung tugma ba ang sinasabi ng isang tao sa kanyang kilos. Halimbawa, kapag may nagsabing, "Okay lang ako," pero nanginginig ang boses at umiiwas ang tingin, mabilis nilang napapansin ang hindi pagkakatugma. Dito pumapasok ang kanilang kakayahang magbasa ng intensyon. Sa madaling salita, parang may built-in silang human lie detector. Hindi ito dahil may supernatural silang kakayahan. Ito ay dahil sanay silang magmasid at mag-isip ng mas malalim kaysa sa karamihan. At sa mundo ng dark psychology, ang taong marunong magbasa ng tao ay may malaking kalamangan. Dahil habang ang iba ay madaling malinlang ng magagandang salita, sila ay nakikita ang tunay na motibo sa likod ng mga salita. Kaya kung minsan napapansin mong parang mahirap lokohin ang isang tao, maaring hindi ito dahil sa pagiging paranoid. Maaring ito ay dahil napapansin niya ang mga detalye na hindi mo napapansin. At sa maraming sitwasyon sa buhay, ang kakayahang makita ang katotohanan sa likod ng kilos ng tao ay isang uri ng intelligence na hindi madaling dayain. Pangapat, marunong silang mag-blend in. Isa sa mga pinaka-underestimated na katangian ng isang tunay na matalinong tao ay ang kakayahang magmukhang ordinaryo. Hindi sila palaging nagpapakita ng talino. Hindi sila palaging nangunguna sa usapan. At lalong hindi nila kailangang ipaalam sa lahat na mas marami silang alam. Sa katunayan, maraming matatalinong tao ang sadyang pinipiling mag-blend in sa karamihan para silang isang tahimik na observer sa loob ng isang grupo. Habang ang iba ay abala sa pagpapakita ng kanilang kakayahan, ang matalinong tao ay mas abala sa pag-unawa sa mga tao sa paligid nila. Hindi nila kailangang patunayan ang sarili nila sa bawat pagkakataon. Hindi nila kailangang makipagkompetensya sa bawat usapan. Dahil naintindihan nila ang isang simpleng prinsipyo sa psychology, ang taong tahimik ay madalas may pinakamalaking kalamangan sa impormasyon. Kapag hindi mo ipinapakita ang lahat ng alam mo, mas nagiging malaya kang mag-obserba. Mas nakikita mo kung paano mag-isip ang ibang tao. Mas napapansin mo kung sino ang nagpapanggap, sino ang nagsisinungaling, at sino ang may tunay na intensyon. Sa dark psychology, ang ganitong kakayahan ay tinatawag na strategic invisibility. Ibig sabihin hindi ka nagpapansin, pero hindi ibig sabihin na wala kang alam. Sa katunayan, mas marami kang nakikita dahil hindi ka sentro ng atensyon, habang ang iba ay abala sa pagpapahanga sa iba. Ang taong marunong mag-blend in ay tahimik na nagtitipon ng impormasyon. Pinapansin nila ang dynamics ng grupo. Kung sino ang may impluensya, kung sino ang madaling maimpluensyahan, kung sino ang nagsasabi ng totoo, at kung sino ang nagsasalita para lang magmukhang tama. Ito rin ang dahilan kung bakit maraming tunay na matatalinong tao ang hindi agad napapansin. Hindi sila ang pinakamalakas ang boses. Hindi sila ang pinaka-dominant sa kwarto. Pero kapag dumating ang tamang pagkakataon para magsalita o kumilos, doon mo makikita ang lalim ng kanilang pag-iisip. Dahil habang ang iba ay kumikilos ng padalos-dalos, sila ay matagal nang nag-oobserba. Matagal nang nag-a-analyze. Matagal nang naghihintay ng tamang sandali.
Ito ang dahilan kung bakit maraming strategist, leader, at mga taong mahusay sa psychology ang gumagamit ng prinsipyong ito. Hindi nila kailangang ipakita ang kanilang lakas agad. Mas mahalaga para sa kanila ang timing. Tulad ng sinabi ng pilosopong si Niccolo Machiavelli sa kanyang aklat na The Prince, ang tunay na kapangyarihan ay hindi ipinapakita. Ito ay itinatago hanggang sa tamang sandali. Ito ang masakit na katotohanan na hindi agad naiintindihan ng karamihan. Ang mga taong palaging nagpapakita ng kanilang talino ay madalas naubusan ng espasyo para matuto. Pero ang taong marunong mag-blend in ay patuloy na nagmamasid, patuloy na natututo, patuloy na nag-iipon ng kaalaman tungkol sa mga tao at sa mundo. At sa oras na kailanganin nila ang kanilang talino, doon lamang nila ito ipinapakita. Kaya sa susunod na makakita ka ng taong tila tahimik lang sa isang grupo, huwag mo agad isipin na wala siyang alam. Dahil minsan ang taong pinaka-ordinaryong tingnan, siya pala ang pinakamapanganib na isip sa kwarto. Panglima, may kakaiba silang mga gawi. Kung minsan ang mga taong tunay na matalino ay nagkakaroon ng mga ugali na tila kakaiba sa mata ng karamihan, may mga paraan sila ng pag-iisip o pagkilos na hindi agad maintindihan ng ibang tao. Maaaring mahilig silang mag-isip ng mag-isa sa mahabang oras. Minsan bigla silang nawawala sa usapan dahil malalim ang iniisip. May pagkakataon din na gumagawa sila ng mga bagay sa paraang hindi karaniwan. At dahil dito, madalas silang tawaging weird, kakaiba, o minsan ay masyadong komplikado. Pero sa larangan ng psychology, may paliwanag ang ganitong uri ng pag-iisip. Ito ay tinatawag na divergent thinking. Ang divergent thinking ay ang kakayahang tumingin sa isang problema mula sa maraming anggulo. Habang ang karamihan ng tao ay naghahanap ng isang simpleng sagot, ang taong may ganitong kakayahan ay nakakakita ng maraming posibleng solusyon. Hindi sila limitado sa isang paraan ng pag-iisip. Sa halip, hinahamon nila ang karaniwang pananaw. Tinatanong nila kung tama ba talaga ang nakasanayan. Iniisip nila kung may mas mahusay bang paraan. Dahil dito, madalas silang makagawa ng mga ideya na hindi agad naiisip ng iba. Ito ang dahilan kung bakit maraming henyo sa kasaysayan ang may mga ugali na itinuturing na kakaiba noong kanilang panahon. May mga siyentipiko, pilosopo at inventor na hindi agad naintindihan ng lipunan. Minsan pa nga pinagtatawanan sila, pero kalaunan, ang kanilang mga ideya ang nagbago ng paraan ng pagtingin ng mundo. Sa psychology, ang pagiging kakaiba sa pag-iisip ay hindi palaging kahinaan. Sa maraming pagkakataon, ito ay senyales ng malikhain at malalim na intelligence. Dahil ang taong kayang mag-isip ng iba sa karamihan ay may kakayahang makakita ng mga oportunidad na hindi napapansin ng iba. Habang ang karamihan ay sumusunod sa nakasanayan, sila ay nagtatanong, may mas magandang paraan ba? Habang ang iba ay natatakot sumubok ng bago, sila ay handang mag-eksperimento, handang magkamali, handang matuto. Ito ang dahilan kung bakit ang mga taong may divergent thinking ay kadalasang nagiging innovator, problem solver, at visionaries. Hindi sila basta sumusunod sa landas na ginawa ng iba. Sila ang gumagawa ng bagong landas. Kaya kung minsan pakiramdam mo ay kakaiba ang paraan ng pag-iisip mo kumpara sa karamihan, maaaring hindi ito kahinaan. Maaaring ito ay isang senyales na ang isip mo ay sanay maghanap ng mga ideya na hindi pa nakikita ng iba. At sa mundo na puno ng paulit-ulit na paraan ng pag-iisip, ang taong may kakayahang mag-isip ng iba ay kadalasang siyang nagdadala ng pinakamalalaking pagbabago. Pang-anim, mahilig silang mag-isa. Isa pang masakit na katotohanan tungkol sa intelligence ay ito. Ang mga taong may malalim na pag-iisip ay kadalasang komportable sa pag-iisa. Habang ang karamihan ay natatakot sa katahimikan, ang matalinong tao ay nakakahanap ng kapayapaan dito. Hindi ito dahil ayaw nila sa ibang tao, hindi rin dahil antisocial sila. Ang dahilan ay mas simple, kailangan nila ng katahimikan para marinig ang sarili nilang isip. Sa araw-araw na buhay, napakaraming ingay. May ingay mula sa social media, may ingay mula sa opinyon ng ibang tao. May ingay mula sa mga expectation ng lipunan. Kapag ang isang tao ay laging napapalibutan ng ingay na ito, nahihirapan ang isip na mag-isip ng malinaw. Pero kapag nagkaroon ng sandali ng pag-iisa, doon nagsisimulang gumana ng mas malalim ang pag-iisip. Sa katahimikan, nagkakaroon ng pagkakataon ng utak na magproseso ng impormasyon. Doon nila naaalala ang mga karanasan nila. Doon nila pinagdugtong-dugtong ang mga ideya. Doon nila naiintindihan ang mga bagay na hindi agad malinaw habang abala ang mundo. Sa psychology, may konsepto na tinatawag na reflective thinking. Ito ang kakayahan ng isang tao na balikan ang kanyang mga karanasan, pag-aralan ang kanyang mga desisyon,
at matuto mula rito. At ang ganitong uri ng pag-iisip ay kadalasang nangyayari lamang kapag may oras ng pag-iisa. Kaya hindi nakakapagtaka na maraming pilosopo, manunulat at mga taong kilala sa kanilang malalim na pag-iisip ang may ugaling maglaan ng oras para mapag-isa. Ayon sa pilosopong si Blaise Pascal, lahat ng problema ng tao ay nagmumula sa kawalan ng kakayahang manatili sa isang kwarto ng mag-isa. Ang ibig sabihin nito ay simple pero malalim. Maraming tao ang tumatakbo palayo sa sarili nilang pag-iisip. Pinupuno nila ang kanilang oras ng ingay, aliwan at distraksyon. Pero ang matalinong tao ay hindi natatakot harapin ang kanilang sariling isip. Sa katunayan, hinahanap pa nila ito. Para sa kanila, ang pag-iisa ay hindi kalungkutan. Erway Espacio Warner Sambanyonwa. Ito ang sandali kung saan mas nagiging malinaw ang kanilang mga ideya, kung saan mas naiintindihan nila ang kanilang mga layunin, at kung saan mas nagiging matalas ang kanilang pagtingin sa mundo. Kaya kung minsan may makilala kang taong mahilig, maglaan ng oras para sa sarili, nila nagbabasa, nag-iisip, o simpleng tahimik lang, huwag agad isipin na sila ay malungkot o nag-iisa. Maaaring ang totoo sila ay abala sa isang bagay na ginagawa lamang ng iilang tao. At yun ay ang malalim na pag-unawa sa sarili at sa mundo. At pangpito, may matinding self-control sila. Ang tunay na intelligence ay hindi lang tungkol sa IQ. Ito rin ay tungkol sa control sa sarili. Hindi sila madaling mapikon. Hindi sila basta nagpapadala sa emosyon. Marunong silang maghintay, mag-obserba, at pumili ng tamang oras bago kumilos. Ito ang dahilan kung bakit madalas silang manalo sa mga sitwasyon na hindi man lang napapansin ng iba dahil habang ang karamihan ay nagpapadala sa emosyon, sila ay gumagamit ng isip. Sa huli narito ang isang katotohanan na hindi madaling tanggapin ng lahat. Ang tunay na matalino ay hindi kailangang ipakita na matalino sila. Hindi sila maingay, hindi sila nagpapasikat. Pero sa likod ng kanilang katahimikan, may isip na patuloy na nag-a-analyze sa mundo. Kaya sa susunod na may makilala kang taong tahimik, mapagmasid at hindi mahilig sa mababaw na usapan, huwag mo agad maliitin. Dahil baka ang taong iyon ay hindi lang ordinaryo, baka isa siya sa mga tahimik na henyo na bihirang makita ng mundo. At kung gusto mong matutunan pa ang mas malalim na psychology ng isip ng tao, siguraduhin mong nakasubscribe ka sa channel na ito. Dahil dito hindi lang tayo nag-uusap tungkol sa motivation, pinag-uusapan natin ang tunay na katotohanan ng isip ng tao.